Hi everyone! Dahil sa dami ng naloko at nagrereklamo kay Boy AC Garage, ay kumonti na ang buyer ni Boy AC Garage. Dahil dito, ay isang karumal-dumal at nakakakilabot na modus ang ginagawa ngayon ni Boy AC Garage. Nahuli ng isang netizen na nire-repost ni Boy AC Garage ang mga lumang nabenta niyang siraing kotse para magmukhang nakabenta itong si Boy AC Garage. Kung ayaw nyo sa mga scammer ay panoorin nyo ang video na ito. Nag-post si Boy AC Garage sa kanyang account na may caption na naka 5 hits pa, may habol pa kahit gabi na. Post ito ni Boy AC Garage ng November 27, 2024. Pero agad na napansin ng mga netizen na itong mga pictures na ito ni Boy AC Garage ay noong August 2024 pa at in-upload lang ulit ni Boy AC Garage para magmukhang nakabenta ulit siya at isipin ng mga taong makakakita na legit na maraming bumibili dito kay Boy AC Garage. Isa itong panluloko dahil ang mga kotse sa bagong post ni Boy AC Garage ay mga nabenta na at hindi na makikita sa garahe ni Boy AC Garage. Tingnan natin yung post ni Boy AC Garage noong August 23, 2024 at ngayong November 27, 2024. Ito yung post ni Boy AC Garage noong August 23 at ito naman yung bagong post ni Boy AC Garage noong November 27. Yung nandun sa right side yung November 27 tapos yung August 23 ay yung nandun sa left side. Kung papansin nyo ay parehas na parehas ang picture na in-upload ni Boy AC Garage. Ang ibig lang sabihin nito ay gustong paniwalain ni Boy AC Garage ang mga buyer na ang daming bumibili sa kanya at lima-lima pa ang nabibiling sasakyan kay Boy AC Garage. Kaya kapag nakita ito ng mga bibili ng sasakyan kay Boy AC Garage ay iisipin ng mga buyer na wow, ang daming bumibili at iisipin ng mga buyer na mapagkakatiwalaan itong si Boy AC Garage. Pero kapag nandun na sila sa garahe ni Boy AC Garage ay sasabihin ni Boy AC Garage na ma'am sir, pasensya na po at nabili na po ang sasakyan. Pumili na lang po kayo ng iba. At dahil halos lahat ng buyer ni Boy AC Garage ay yung mga walang kamuwang-muwang na mga taga-probinsya, ay mapipilitan na lang ang mga buyer na pumili ng iba dahil sa layo pa ng pinanggalingan nila. Ang galing ng diskarte mo doon, Boy AC Garage. Alam mo, kahit mali ang ginagawa mo, Boy AC Garage, ay napapahanga mo ko. Kasi ang galing mong mag-isip ng mga tipong hindi ko akalain na magagamit mo ang social media para bitagin ang mga buyer na hindi nakakaalam ng pinaggagawa mo, Boy AC Garage. Pero sana, yung galing mong yan, Boy AC Garage, ay ginamit mo sa kabutihan. Hindi yung magpo-post ka ng mga luma mong picture para masabi sa mga new buyer mo na nakabenta ka na naman. Niloko mo yung mga followers mo, Boy AC Garage. Buti na lang at may mga followers ka na nakita ang ginagawa mo para mabalaan ang mga posibleng mabitag mo at bumili ng mga tumitirik mong sasakyan. Sana, Boy AC Garage, ay huwag ka manloko ng tao. Yung pagpo-post mo ng mga lumang picture na nabenta mong garantisabog na kotse ay palatandaan na gusto mo talagang maisahan ang mga buyer mo. Iisipin kasi ng mga buyer mo na pinagkakaguluhan ang garahe mo dahil madami kang pinupost na bumili ng barag-barag mong kotse. Yun naman pala ay nabenta mo na, Boy AC Garage, ng 3 buwan na ang nakakaraan. Naisip mo siguro na wala namang makakakita dahil ilang buwan na ang nakakaraan. Nakita ka ng isa sa mga followers mo, kaya tuloy napatunayan talaga na panluloko ang modus mo, Boy AC Garage. Ang masasabi ko sa mga binibentang kotse mo, Boy AC Garage, ay napakahirap talagang makahanap ng in good condition na hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. At dahil segunda mano ang sasakyang bibilin natin, ay dapat talagang handa tayo sa posibleng gastos upang ipagawa ang sasakyan, lalo na kung galing ito kay Boy AC Garage na ginawan lang ng paraan ng kanyang mga gilagid si Ranico Boys. Ang tanging kasiguraduhan lang natin sa segunda mano ay kung ito ay may warranty. Pero dahil segunda mano ang sasakyan, ay karaniwan na hindi natin malalaman kung kailan ito masisiraan. Lalo na kung kay Boy AC Garage mo ito nabili na paglabas mo pala ng garahe ay ititiri ka na tulad ng sinasabi ng iba. At kung as is where is naman ang magiging usapan, ay sana maging honest ka naman, Boy AC Garage. At sabihin mo kung ano nga ba ang sira ng sasakyan para malaman ng buyer kung bibilin pa ba niya or hindi na.
Pero sino nga ba naman si Boy AC Garage para magsabi ng totoo? Kung ang sira ng sasakyan na bibili nyo ay ang makina na siguradong ititirik kayo sa kanto. Kung talagang in good condition yung binibenta mo, Boy AC Garage, ay dapat magbigay ka ng warranty kahit papano. Saan ka ba naman nakakita ng in good condition, Boy AC Garage, na 30 minutes pa lang pagkalabas sa garahe mo ay tumirik na sila agad sa kanto? Baka kaya naman ayaw mong magbigay ng warranty sa mga in good condition kuno mong sasakyan ay baka aminado kang titirik ang mga buyer mo. Huwag na huwag kayong maniniwala sa mga lengguwahe ni Boy AC Garage na makinis ang body, malamig ang aircon at makapalang gulong na kadalasan tinitingnan ng mga baguhang buyer. Yan kasing tatlong linya ni Boy AC Garage ay dyan lang siya nakakasigurado sa mga sinasabi niya. Kaya wala kayong maririnig kay Boy AC Garage na tungkol sa makina kasi wala naman siyang masasabing maganda tungkol sa makina ng sasakyang binibenta niya. Kaya puro gulong, aircon at body lang ang maririnig nyo kay Boy AC Garage dahil pag sinabi niya na in good condition pati ang makina ay talagang umaapaw na sa kapal ng mukha itong si Boy AC Garage. Ito kasing si Boy AC Garage ay siya yung klase ng buy and sell na nagtatago ng tunay na problema ng sasakyan. Pag tinignan naman natin ang side ni Boy AC Garage ay kapag sinabi naman niya ang totoo ay babaratin ito ng mga buyer, which is unfair naman para sa mga buyer, lalo na kung wala silang alam sa sasakyan. Kapag igalan naman ng mekaniko ang isang buyer, ay hindi naman 100% na maayos ang sasakyan. Ang tanging mapagsasabi lang ng sira ng sasakyan ay yung original owner. Tapos sasabihin niya dun sa buy and sell katulad ni Boy AC Garage, yung naging sira kaya niya ibinibenta ito. Karamihan sa mga original owner ay pamigay na lang yung benta dahil may malalang sira na yung sasakyan na hindi nila kayang ipaayos. Meron namang mga mayayaman na dahil meron silang bagong sasakyan ay ibinibenta na lang ito nila ng mura para lang magkaroon sila ng space dun sa kanilang bahay. Yung mga sasakyan na binibenta ni Boy AC Garage ay paniguradong sobrang baba ng presyo. Kaya kung bibili kayo ng sasakyan at sobrang baba ng presyo ay magtaka na kayo. Akala nyo na nakamura kayo ay yung pala mapapamura kayo sa gastos na ilalabas nyo. Nag-comment pa nga sa video ko yung original owner ng Nissan Sentra na ibibenta ni Boy AC Garage. At according dun sa anak ng original owner ay 22,000 lang binenta ng tatay niya ang Nissan Sentra kay Boy AC Garage. Matagal na daw nakastambay yung coaching iyon dahil sa laki ng pagpapagawa ng sasakyan ay hindi pa din ito tumatakbo ng maayos. Kaya naisipan na lang nila itong ibenta kay Boy AC Garage sa mababang presyo. Alam ko na mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Sabi nga nila, na survival ang buhay. Kaya kung di mo gagalingan, ay game over ka kaagad. Pero wag naman sana nating galingan sa panluloko ng ibang tao na parang politiko na naghahangad ng ating boto. Mag-ingat po kayong lahat sa pagbili ng sasakyan at good luck po. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.